ang daming matatanda na mga naglilibog na parang mga kambing. Kagaya nitong si Hayat, mantanda na nga, kurinot na ang bilat, crispy na yung tinggil, naglilibog pa, malibog pa sa kambing. Tapos ako pa ang napiling pagnanasaan yan, huwag ako. Huwag ako. Ayan po, at bago po natin puntahan itong mga sponsor po ng mga hunghang na ito, at ngayon ay nag-iiyakan. Mamaya na po natin puntahan yan, no? Mga sponsor daw kuno. At ngayon ay sa kahunghangan nag-iiyakan. Dahil ang una po muna natin tatalakayin ay yun pong sino kaya itong bumili ng 5 kilong tawas. Opo, tama po yung inyong narinig. 5 kilong tawas daw. 5 kilong tawas nga daw po ang binili, ay yun naman ay siyempre wala naman po tayong pakialam kahit na isang sakong tawas pa ang binili. Hindi natin alam, o baka mamaya may paggagamitan, no? At yun po, marami kasing pinanggagamitan yung tawas, ano? So hindi natin alam. At pero may nagsabi nga lang sa akin na bumili nga daw ng 5 kilong tawas. Sino nga ba? Yung bumili ng 5 kilong tawas? Aba, ay sino pa? Di si Anghit. Yun lang, may anghit ang bumibili ng tawas, di ba? Inubutuloy ako. Ayan. So ngayon ay yun nga po, at hindi lamang po yan, pero ito napakawakan po ito, napakasilan. Itong isa pang nagbigay sa akin ng informasyon na kung saan ay pinagbintahan ng baboy, pinatalo na naman niya sa sabong. Di ba? Di ba? Ayan, di ba? Anyway, sige po, at inuna ko lang po muna yan dahil nga ito po kasi nababader lang po ako rito sa mga nangyayari. Lalo na po at yun po bang napapanood ko na mga sponsor daw kuno. Tapos nag-iiyak. Ano? Ibigay ko muna ng isang example. Itong si Marilyn Chiang, ano? Itong si Marilyn Chiang ay sponsor daw yan ni Beyonce, okay? Ngayon, ito kaya ko po nito dahil nga pangalawa na eh. So, nung mag-live itong si Beyonce, hindi nabanggit itong si Marilyn Chiang. Ayun, nagwala. Hanggang ngayon, makikita nyo sa kabi-kabila sa Reels. Kabi-kabila po yung kanyang upload video dyan sa Reels. Na talagang wala ng humpay yung pangbabatikos nito kay Beyonce. Ang dahilan lang po yan, hindi lang siya nabanggit doon sa unang live ni Beyonce. So, anyway, sabi ko nga po ay papaano na halimbawa kung talagang nalimutan lang ng tao na hindi siya i-shout out.
hindi siya nabanggit. At siyempre, ang unang banggitin niya, itong si Kapiso, na kung saan ay may malapit sa kanila, ika nga. Di po ba? So, maaaring nakalimutan. So, wag na natin ko na yun. Sinasabi ko lang po ito. Dahil yun po ang naobserbahan ko dito sa mga malasadong mga sponsor kuno. At ito pong mga sponsor na ito, at pangalawa, yung sponsor na malasado na itong sinuli na nag-sponsor sa bahay ni Joy, na kung saan po ay wala namang ambag yan ni Centavos dahil nga yung mga ini-sponsor nitong noli nito, hindi naman niya kwarta, kundi kinuliktan niya doon sa kanyang mga kasamahan. So sa madalit salita, wala ni Centavos na ambag yan sinuli. Pero siya ang nagkiklaim na siya ang nag-sponsor kay Joy Diwata dito sa bahay nito. Kung inyo pong mapapansin, ay lahat na yata dinapuan na. Dinapuan itong sinuli. Lahat ng tae, dinapuan na niya. So, tapos tingnan ninyo, yung subscriber niya hindi na dadagdagan. Kasi nga, gago. Yan po yan. Tapos ngayon, kung ano-ano ang sasabihin diyan sa bahay ni Joy. Kaya ganun din po itong si Marilyn Chang doon sa pag-i-sponsor kay Beyonce. Yun na nga po yung sinasabi ko, di ba? Paulit-ulit ko pong sinasabi dito. Yan pong mga sponsor na yung pasikat nga lang yan, sinasabi ko sa inyo. Para lang kunwari, mag-i-sponsoran sila, yun pala, gagawa lang sila ng kanilang channel. Gagamitin lang ang Kalingap para sa ganon ay may rekomenda sila ng Kalingap. Pero tingnan mo, itong mga gumagamit din sa Kalingap para lang magkaroon sila ng subscriber, hindi umaangat ang kanilang mga subscriber. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, isa ka rin, Birana, na gumamit sa Kalingap. Hindi po. Bago po ako sumausaw sa Kalingap, may channel na po ako at mayroon na po akong subscribers. Marami po akong subscribers. Bago ako sumausaw sa Kalingap. Kung may nadagdag man ako na subscriber galing sa Kalingap, ay siguro hindi pa po matumbasan yung dati kong subscriber. Kasi kung natumbasan po yung dating subscriber ko, abay malaki po. So, ibig sabihin, kaunting portion lang po yung naidagdag dito sa subscriber ko. At doon naman po sa mga nag-subscribe na taga-Kalingap, ay salamat po sa inyo. Pero kung yun ibabalik nila sa akin, yung ganong usapin, abay mali po. Hindi po ako gumamit sa Kalingap para magkaroon ako ng subscriber. May dati na po akong subscriber. At yan po ay more than enough na para sa akin. Hindi kagaya nitong sinanuli na ito. Ito, sina Marilyn Chang na ito. Tingnan nyo. Sponsoran ko, no? Hindi lang nabati. Ayun, nagwawala na. Ngayon, ay talagang mortal na kaaway na ni Beyonce ito ngayon, si Marilyn Chang. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Bago po tayo pumunta doon sa isa, ulitin ko lang po yung sinasabi ko. Puro kayabangan lang po yung mga nag-i-sponsor na yan. Alam niyo kung bakit? Una, kailangan nila mag-sponsor dyan. Hindi naman nila kaano-ano nag-i-sponsor sila, samantalang napakarami pong mga kamag-anak yan ng mga hikaw sa buhay. Bakit hindi yan ang i-sponsor nila, hindi yung mga kamag-anak nilang tulungan nila? Yun ang sa akin. Mayroon nga po dyan may nabasa akong comment dyan Ang galing mo, tita, sabing ganyan. Namimigay ka sa ibang tao, pero kami, na kamag-anak mo, napakadamot mo sa amin. Yan ang eksaktong nabasa kong komento.
Ngayon, mapunta na tayo dito sa ang sponsor ngayon ay umiiyak na rin. Kaya po masabi ko rito sa mga sponsor na ito, mga malasadong ito, mga honghang kayo. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit honghang itong mga sponsor na ito. Dito. At ipaparinig ko po muna sa inyo para magkaroon po kayo ng idea at para magkaroon po tayo ng panggagalingan kung saan tayo manggagaling. Panoorin po muna natin at pakinggan niyo po muna mabuti. Ito. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Magsalita ako ng tuong nangyari. Kasi hindi ko makaya yung mga sinasabi ninyo na ako ay fake news, may magpagnanasa ako kay Edo. Sa tanda ko na to, hindi, parang anak ko si Edo. Gusto ko lang sana si Edo magsalita na siya ay nakiusap sa akin. Sinabi pa niya na parang akong magulang. Sinabi niya, ang kailangan niya, hindi ako tanga na magbigay ng pera, $1,000 na para sa sarili niya. No. Pag kailangan sa mga beneficiary, okay, magbibigay ako. Matagal na akong sponsor niya ito. Since Erika pa, alam niya yan lahat, pati beneficiary binibigyan ko. Marami akong natulungan sa Kalingap, pero ni isa wala akong Binoy boy na inaano, Putulin po muna natin dito. Yun pong sinasabi niya na nasasaktan lang daw siya dahil sinasabi raw ng iba na may pagnanasya daw sa kay Edo. Madam Lydia, yun po ang perception ng mga tao. Wala kang magagawa doon. Una, yung sinasabi mong matanda ka na, okay, talaga namang matanda ka na eh. Pero hindi mo may aalis sa tao yung mag-isip na talagang may pagnanasa ka kay Edo. Okay? Tanggapin mo man o hindi yan. Bakit? Bakit ko nasabi ito? Ito. Alam mo na itong mga ito, itong sina Edo na yan, kung sino pa. Yung sinasabi mo dati na yung mga sa Erika pa yan na kung ano. Bakit hindi mo ipinadaan diyan kay Kalingap Rab at kay Kuya Bal yang sponsor mo na yan? Kagaya ng binabanggit mong $1,000 na yan. Bakit mo dinirekta dito kay Edo? Di sana kung talagang nandoon yung kagustuhan mo magbigay dito kay Edo, dapat yan, Kuya Rab, Rab, magpapadala ako sa iyo ng $1,000, ito ay pakibigay mo kay Edo. Dapat ganun. Kasi, kayo kasi yung mga, alam ninyong nasa Kalingap yan. Palibasa nga, mga wala kayong mga respeto sa Kalingap, yan ang mga nangyayari sa inyo. Ngayon, nag-iiyakan kayo na mga honghang kayo. Alam mo, kahit na manyak itong si John A, na nagbigay ng kalahating milyon para sa pabahay daw sana ni Erika. Sana, pero talagang pinabahay na. Dati, nung nasa Kalingap pa. Alam mo yung ginawa ng John A? Kay Kalingap Rab niya binigay. Yung kalahating 500,000, kalahating milyon. Ngayon, anong nangyari? Matapos niyang wakwakin itong si Erika, binawi niya kay Kuya Rab yung kalahating milyon na pangpabahay sana kay Erika. At anong sabi niya? Umalis ka na dyan sa Kalingap na yan at ako magtutuloy ng pabahay sa iyo. Ano man yung usapan nila, wala na tayong pakialam doon. Ibig ko sabihin, kung hindi niya pinadaan dito kay Kalingap Rab yung kalahating milyon niya, hindi na niya nabawi yun. At kung pinadaan niyan dyan mismo, binigay niyan diretso doon sa ate ni Erika, na yung ate niyang isa ring burikat, hindi niya nabawi yun.
Kaya, may utak pa rin itong John Ine ito kahit na manyakis. Dahil yan ang nagwakwak dyan kay Erika. Ngayon, hindi na niya mababawi yung kung di niya dinaan kay Kalinga Prab. Dinaan niya. Tapos, winakwak niya. Ayon. Nagtagumpay ang manyakis. Kaya ito, sabi ko, itong John Ina ito, pag ito ay makita ko ito, puputulan ko ng utin yan. Puputulan ko yan. Para matanggal ang pagiging manyakis ito. Ngayon, mabalik tayo dito kay Aling Lydia. Ngayon, mag-iiyak ka ngayon at pipilitin mo ngayon na si Ido ay magbigay ng statement tungkol dyan sa kotse na yan. Bakit? Bukod pa ba yung $1,000 na binigay mo ay talaga ikaw yung totally na bumili ng kotse nito si Ido? Pero parang may ako Parang mayroon ako napanood at si Ido, noong time na kinuha nila yung kotse na yun, parang nagpapasalamat itong si Ido at maging ito si Kuya Rab. Parang ganon, something ganon. Pero hindi ko sigurado, parang hindi ko na kasi na-save yun. Ngayon, ano man yan? Kagaya nitong si Marilyn Chang na ito. Bakit mo ididiretso dito kay Beyonce yung mga pag-i-sponsor mo kay Beyonce na samantalang mayroong kalingap na hawak ni Kuya Rab yan? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo ng mga diputa kayong mga hunghang kayong mga sponsoran para lang sumikat-sikat kayo. Nabuisit kayo, matatanda kayo. Sa totoo lang. Ngayon, kagaya nito, kung yan ay kay kay Kuya Rab mo ibinigay yan at sinabi mo bang okay ba na yan ay itulong natin kay Ido? Si Kalinga Prab ang magdedesisyon kung itutuloy yung pagbigay noong pinamimigay mong $1,000. Kasi siya ang mag-i-evaluate kung nararapat na ibigay kay Ido yung $1,000. O kaso dumiritso ka, ngayon iiyak-iyak ka. Yun ang sinasabi ko po. Sa lahat ng mga sponsor ng mga bastos, kagaya nitong Noli na ito, ang lakas-lakas ng ang lakas ng loob na mag-i-sponsoran itong gunggong na matandang ito na wala namang naiambag kahit na piso. Para lang magpasikat. Lahat na lang. Inikutan na niya. Inikutan na niya. Lahat na lang, dinapuan na niya. Okay lang sana kung walang dalang virus itong Noli na ito. May virus po ito. Lahat ng iniikutan niyan, nabavirus. Yan po yung sinasabi ko. Dahil kung ikaw ay totoong magbibigay, wala nang maraming usapan yan. Binigay mo. Kaya ang sinasabi ko nga rito, ano ba yung kwan ko dati noong una pa? Yung sinabi kong ina-advise ko rito sa Kalingap. Lalo na sa mga pabahay na yan. Ang sinasabi ko rito, sana pero hindi ko sinasabing sundin ng Kalingap itong advice ko. Wala ako sinasabing ganon. Ang sinasabi ko, lalo na sa pabahay, kung mayroon tutulong pagdating sa pabahay, walang partikular na pangalan ko sino. Halimbawa, kitang-kita naman na talagang itong Kalingap ay nagpapabahay talaga, may sponsor man yan o wala. Talagang nagpapabahay yan doon sa deserve na mapabahayan. Okay, alam natin yan lahat. Hindi lamang sa dahil sa may sponsor o wala.
Kagaya po nung yung sa bahay ng Tres Marias. Wala pong sponsor doon. Sinulo po ni Kuya Rabian. O ngayon, ang ibig ko sabihin dito, pagka kayo ay gusto talagang tumulong, nandyan naman ang number ni Rab. Nandyan naman yung Facebook account na pwede niyong ma-reach. Nandyan yung kung bahala na kayo, mag-reach lang, turuan ko pa kayo, mga litsi kayo, mga bullshit kayo. Puro lang naman kayo pang buboy-boy, mga animal kayo, mga sponsoran kayo, mga malasado kayo, na mga kamag-anak ninyo, naghihirap, tapos kung sino-sino ini-sponsoran ninyo, mga gonggong kayo, na mga hayop kayo. Sige, bahala na kayo doon. At ang sabihin ninyo, Kuya Rab, ito ay magpapadala ako sa iyo ng pera at idagdag mo doon sa mga pinapabahayan mo. Walang particular or any mention name kung saan yung pabahay na yun at ito ay ibuhos mo. Tingnan yung nangyari dito kay Beyonce. Binuhusan ng gusto. Tapos pagkatapos ito, ayun, walang patid ang pang-iinsulto dito kay Kalingap Rab or Kalingap Kuya Bal Santos Matubang. At pagkatapos nga na palamunin itong mga animal na pamilyang ito, ganun-ganun lang. Ito, ipapaalala ko sa inyo, hoy, pamilyang Butanding, panoorin mo ito mismong video mo. Paalala ko lang sa iyo to. Lahat. Mamaya ko na balikan itong Lydia na ito. Ito muna, paalala ko lang itong gagang ko na ito, Makinig ka, Batalira, Or Butanding ka, makinig ka. Na, kung wala ang Kalingap, hanggang ngayon, nagkakalkal ka pa rin ng balinghoy or kamuting kahoy. Gaga. Ayan. Mga, lalo na po yung talagang hindi siya nakakapaglakad. Kahit po yung kung ano lang po ang nandiyan na kainin, pinagdahati-hatian namin. Minsan po yung kamuting kahoy lang po na pag wala po kami pangbili ng bigas. Yun po na Kamuting kahoy ang pananghalian nyo? Or pang-araw-araw? Ano lang po, pag wala po kaming maisabi. Mautang na bigas. Tapos yung time po na nag-aaral po sila na halos wala po ako maibigay. Tapos minsan din po hindi po sila nakakapag kasi wala po naman wala pa po silang pagkasabi. Ayun, paiyak-iyak pa ang gaga, Paiyak-iyak pa ang putang inang to. Nung hindi rin nakakalakad, yung kanyang asawang tamad, paano makakalakad? Nagtatamad-tamad nga na sabihin na, na paralisado. Hindi na paralisado, tamad lang. Walang makain kundi balinghoy. Tapos ngayon, ito ang balikan mo na batalira ka. Itong video mo na ito ang balikan mo. Para ma-realize mo sa sarili mo na mga diputa kayo, mga pamilya kayo. Ang kapal ng pagmumukha ninyo na bastusin yung taong nag-angat sa inyo ng buhay. Nakakagigil kayo, nakakapanginig lamang kayo. Mga buwakan ng ina nyo. Okay. Ito, balikan natin itong isang ito. Burikat na matandang ito. Lahat ng tulong ko, taus-pusong nanggaling sa puso ko. Asos! Para kung anak si Edo, Asos! pinta ko sa kanya. Kaya ako nagtataka bakit ganun ang nangyari. Sinagot ko lang yung sa comment na ako daw ay tanga. Ako ay bubo. Bakit ibinigay ko daw sa kanya? Hindi. Talagang bubo ka, Aling Lydia.
Sige, paagahin natin ito. Talagang bubukang matanda ka. Ha? Sa totoo lang, yung mga comment na nababasa ko, kagaya nung kanina, sinabi ko na, yung comment na, ang galing-galing mo magtulong sa ibang tao, pero kaming mga kamag-anak mo, pinagdadamutan mo pa. Lalapit kami sa inyo. Ha? Hindi kami makalapit dahil lahat na lang ng lalapit na mga kamag-anak natin sa iyo ang alam mo, mangungutang o manghihingi. Yan yung mga comment na nababasa ko. Oh. So di talagang bobo ka. Unang-una, parang anak mo lang pala si Ido. Hindi mo naman anak, bakit mo tutulungan ng ganyan? Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Oh. Nasasaktan ka doon sa sinasabing may pagnanasa ka kay Ido? Pues, huwag mong pigilan yung mga tao kung yun ang interpretasyon nila. Yun talaga magiging interpretasyon nila. Unang-una, huwag mong sabihin na matanda ka na. Mayroon nga dyan, ang tanda-tanda na rin. Ha? Mukhang aswang pa. Pero pinagnanasaan si Birana. Putang naman oh. Kaya siguro, isa na yan siguro sa hindi ako nakakatulog dahil 3 itong mga matatandang ito ang nagnanasa sa akin. Pero sabi ko nga, sorry, hindi ninyo ako matitikman. Tama na. Alidya, okay na yun. Huwag ka na magpalusot pa. Kaya kung itong sinasabi ko, huwag mong sabihin na matanda ka na. Maraming matatanda. Malay natin, isa ka doon sa talagang totoong nagnanasa kay Ido. Pero hindi mo naisip na papatulang ka ba? O kagaya na lang nito, yung si Hayat, si Selpiits, yung si Lula Glo, Lula na nga. Pero tingnan mo, ang pagnanasa kay Birana talagang matindi. Grabe! Ikamatay daw nila pag hindi nila ako matikman. Ayan po at yun po ang advice ko sa inyo. Una, kung hindi ba naman talaga kayo mga bastos na mga sponsor kayo, alam nyo nandyan sa Kalingap yung mga yan, bakit nyo didirekta yung inyong sponsor dito sa mga taong ito. Tapos ngayon, hindi lang kayo mabati, kaganitong si Marilyn Tiang, iyak-iyak na. O ikaw rin ngayon, Aling Lydia, taga Pangasinan ka pala. Dumayo ka pa sa Daet. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka pa pumunta sa Daet? Anong iisipin ng tao? Di may pagnanasa ka nga. Siguro, anyway. Kaya huwag kang magsasabi na matanda ka na at anak mo na lang ang turing. Hindi lang anak mo si Ido, kundi apo mo na sa tuhod yan. Dahil sabi mo 75 years old ka na, apo mo na sa tuhod yan. Kaya kahit na anong pasabihin mo, hindi yun ang basihan yung matanda ka na. Dahil ngayon sa panahong ito, ang daming matatanda na mga naglilibog na parang mga kambing. Kagaya nitong si Hayat, mantanda na nga, kurinot na ang bilat, crispy na yung tinggil, naglilibog pa, malibog pa sa kambing. Tapos ako pa ang napiling pagnanasaan niyan, huwag ako. Ayan po, maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat. At dito po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pagka gusto po ninyong gumanda at gumawa po, huwag po kayong mag-atubili. Pindutin lang po ang subscribe, wala pong bayad dito, libre po ito. Pero ang kapalit naman po yan, mababago yung mga mukha ninyo
na mga parang mga mukha oranggutan, mababago po yan, gugwapo, gaganda, susurtihin pa kayo pag pinindot ninyo ang subscribe sa Birana Live Studio TV. Again, para mapasama kayo doon sa mga subscriber ko, sinasabi ko mahal na mahal ko, subscribe na po dito sa Birana Live Studio. Maraming salamat po.